there's no mercy about what happened to Mary Ann. Kasi that is one between the ideological people of the Muslim Arab. They are only worker or what we call yung tinatawag nating OFW. Prior to that, wala pong practice na sila ay pag nandyan na yung mga missiles na yan, even though may bomb shelter na yan, kaya nga nagkaroon ng crossover of the emergencies. Ang nasa thought niya, isinecure niya yung amo, hindi niya namalayan talaga na ganun na. O nga, save siya pero wala na po talagang panahon para may kubya yung sarili niya. Very cheerful siya na bata, hindi siya kwan yung ma-absent, hindi siya ma-absent, hindi siya yung bang friendly. Para po doon sa mga naiwang pamilya, kami po itaus-puso nakikiramay para lang na pinanggalingan ni Mary Ann. At kami po ay nagbubusis sa pamalaang pantaas. Sana po ay mabigyan sila ng tinatawag nating kwan yung konting tulong, at the same time mapamadali kung mayroong paraan na pwede na iuwi yung bangkay niya. Dahil nagdadalamhati talaga ang mga pamilya. Magandang araw mga kapuso, nandito po ako ngayon sa bayan ng Basista sa Pangasinan dahil kanina ay nagtungo nga tayo sa iba't ibang barangay upang kausapin yung mga taong nakakakilala at malapit kay Mary Ann de Vera, ang Pinay caregiver na nasawi kamakailan dahil sa pag-atake ng Iran sa bansang Israel. Kanina mga kapuso, dumaan din tayo sa bahay ng pamilya de Vera at hanggang ngayon po ay mahigpit pa rin ang ipinapatupad na pagbabantay ng mga kawani ng PNP at nandyan din po ang mga barangay CBOs para panatilihin ang privacy na hinihiling ng kanyang pamilya. Sa mga nakausap natin na mga guro at matalik na kaibigan, gayon din iba pang nakakakilala kay Mary Ann, nabanggit nila na talagang likas na mabait at mapangunawa po si Mary Ann noong siya ay nabubuhay pa at kapag siya naman ay bumibisita at bumabalik dito sa kanilang bayan. Masayahin, tapos alam ko malambing din kasi pag pumupunta kami doon sa kanila talagang palatawa din siya. Tapos kahit nasa abroad na siya, pag nakauwi siya dito, kilala pa rin kami. Unang-una, parang kapitbahay namin sila actually sa poblacion area. Ngayon, ang pagkakaalam ko at pagkakakilala ko sa kanya is malambot ang puso niya talaga. Kung anong po yung personalidad na nakikita natin sa mga post na yan, ganun po yung pagkatao ni Mary Ann. Na alam ko may mga pangarap siya sa buhay talaga. Yun yung isa sa mga natatandaan ko kay Mary Ann. Kikipag-ugnayan ang pamahalaan, national at local government units para sa mga proseso na kinakailangan para maiuwi ang labi ni de Vera. Gayon din yung mga suporta na maibibigay din po sa naulilang pamilya ni Mary Ann. Yan muna ang mga latest mula rito sa Pangasinan. Ako po si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV at GMA Integrated News.